Dati-rati sinasabi na ang kababaihan ay nabubuhay para lamang sa tahanan at pag-aalaga ng mga anak. Sa ibang kultura ay itinurang pang malas at walang karapatan. Dati-rati ay ganyan ang tingin sa mga kababaihan. Subalit sa pag-usad ng panahon, sinasabing lahat ng kayang gawin ng mga lalaki ay kayang ring gampanan ng kababaihan. Maging sa komunidad at politika, may boses na ang mga babae. Tapos na raw ang mga araw ng pananahimik. Gaano na nga ba ka-empowered ang mga Pilipina pagdating sa partisipasyon sa nation building? Ano na nga ba ang papel ng kababaihan sa layuning pagbabago at matagumpay na hinaharap ng sambayanan? Panoorin natin ito. Bukod sa pagiging isang demokratikong bansa, ang Pilipinas ay isa ring Catholic nation. Ang mga katangiang ito ay nasasalamin sa kultura at mga batas ng bansa na nagsusulong sa pagkakapantay-pantay para sa mga babae at lalaki. Sa isang survey na isinagawa ng international publication ng Newsweek magazine, pasok sa top 17 ang bansang Pilipinas bilang best place for women noong 2011. Ito ang nag-iisang Asian country na nakapasok sa top 20. Ang kriteria na pinagbasihan sa survey ay batas tungkol sa karapatan, akses sa karapatan at pribilehiyong pang-edukasyon at pang-medikal, partisipasyon sa ekonomiya at sa politika. Sa kasaysayan ng Pilipinas, makailang ulit na rin tayong nakakita ng babae na umupo bilang isang lingkod bayan na inihalal ng mga tao. Katunayan, 2 beses na rin nagkaroon ng babaeng pangulo ang bansa. Ang isa nga sa kanila ay may mahalagang papel na ginampanan noong unang EDSA Revolution para maibalik ang demokrasya sa bansa. Mayroon namang 3 babaeng senador sa ika-15 Kongreso at mayroong 65 babaeng miyembro ng House of Representatives. Isa ring babae ang kasalukuyang Chief Justice ng bansa at marami pang mga babaeng governor, mayor, councilors at barangay officials sa iba't ibang lungsod, probinsya at barangay sa bansa. Bukod pa riyan, ilang batas at panukalang batas na din ang naipasa ng mas magpapaigting ng proteksyon ng mga kababaihan sa bansa. Sa pantay na karapatan at kapangyarihan, maaring masasalamin ang level ng pangangalaga ng pamahalaan sa mga nasasakupan nito. Sa ganitong idealismo, nawa ang bansa ay hindi magbago dahil mas malaki ang maiaambag ng isang tao kung ang karapatan at pagkakataon ay hindi ipagkakait. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Robert Tan at kayo'y nanonood ng paghahanda para sa Hatol ng Bayan. Sa loob ng isang oras, interesanteng talakayan na naman ang hatid namin sa inyo sa pangunguna ni Cathy San Gabriel kasama ang ating mga panauhin. Cathy? Maraming salamat sa iyo, Robert, at magandang araw po sa inyong lahat. Ako si Cathy San Gabriel. Sa aming pagbabalik ay may makakasama tayong mga kababaihan na may karanasan na sa politika at tumatakbo ngayong halalan. Sa paglipas ng panahon, ano ang epekto ng pag-upo ng mga babae sa pamahalaan? Tatalakayin natin yan sa pagbabalik ng paghahanda para sa Hatol ng Bayan. Mula noong 1909, may ilang bansa na ang nagdiriwang ng Araw ng Kababaihan upang ipagbuni ang karapatan, kagalingan at giting ng lahat ng kababaihan. Noong 1977, hinikayat ng United Nations ang lahat ng bansa na iproklama ang ika-8 ng Marso bilang Pandaigdigang Araw ng Kababaihan. Ang pagdiriwang ng Pandaigdigang Araw ng Kababaihan ang nagpapatibay sa panawagan laban sa lahat ng uri ng diskriminasyon at pang-aapi sa kababaihan at para sa pantay-pantay na karapatan ng lahat ng mamamayan, babae man o lalaki. Kayo po ay nanonood ng paghahanda para sa Hatol ng Bayan. Muli ako po si Cathy San Gabriel. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Media ng Bayan na pinagsanib-puwersa ng People's Television, IBC, PBS Radyo ng Bayan 738 kHz, Philippine Information Agency, Philippine News Agency, and in partnership with Manila Bulletin, Informatics Diliman, and Air 21. Mapapakinggan nyo rin kami sa PBS Radyo ng Bayan 738 kHz. At kung nais ninyo pong makilahok sa aming talakayan, magpadala lamang ng mensahe o katanungan sa aming Facebook page sa www.facebook.com/bayan2013 o kaya ay mag-tweet sa @hatol2013. Ngayong araw ay panauhin natin si Representative Bernadette Herrera D. ng Bagong Henerasyon Party List.
She was awarded Most Outstanding Councilor by Quezon City Press Club during her term as Quezon City Councilor from 2001 to 2010. She founded Bagong Henerasyon NGO, which became a foundation in 2003, then a party list in 2009. Bagong Henerasyon Party List seeks to represent the youth, women, and the nation with the goals of health, education, livelihood, and people empowerment. Kasama rin po natin si Vice Mayor Dr. Maria Rachel Santos Oca of Pandi, Bulacan. She is the Secretary General of Vice Mayors League of the Philippines, Bulacan, and is currently running as mayor under the Liberal Party. She is an advocate of health, education, and women empowerment, being the National Chair of Commission on Children, Women, and Family. Nga po ang narating nating mga kababaihan sa larangan ng politika. Base po sa inyong obserbasyon, gaano kalaki na ang inilakas ng partisipasyon ng kababaihan sa politika ngayon kumpara noon, BH? Well, like, if we're talking about Congress, ngayon, nasa 25% na kami of representatives, diba? Malaking improvement na yun. Hindi katulad dati, pa isa-isa, pa dala-dalawa. In the Quezon City Council, ganun din, marami rin kaming babae, kahit pa paano, umakyat na ng 10% yung proportion ng babae sa lalaki. So, pag makita mo rin, mga vice mayors, mga mayors all over the country and councilors all over the country, marami na rin ng babae. So, napakalaki na ng in-improve ng partisipasyon ng babae talaga sa larangan ng politika. Sa ngayon po ay 8 dun sa 32 na tumatakbo for senator ay kababaihan. Nagkaroon na rin po tayo ng 2 babaeng presidente. Vice Mayor Oca, sa tingin niyo po, we still have a long way to go. Marami na nga po ang nagpaparticipate. Pero malaki-laki pa rin po ba ang ating, o marami pa rin ang ating kakaining bigas? Malayo-layo pa rin ang ating lalakbayan, Ma'am Cathy, pagdating dyan sa ganyang larangan. Sa amin, sa Vice Mayor's League sa Bulacan, 5 lang kaming babae na Vice Mayor sa Bulacan. Pero ito namang 5 na ito ay talagang mga matatapang na kababaihan, mga kababaihang naninindigan at nagsusulong ng kalagayan ng mga kababaihan sa Bulacan. So, masaya rin naman yung samahan namin, but we're hoping that pagdating naman sa executive, sa ehekutibo, sa lokal, ay madagdagan pa ang mga kababaihan din kasi gusto nating isulong yung mga programa na institutionalized, na sustainable para sa kababaihan at kabataan or mga bata. Ang mga kababaihan po ang ilaw ng tahanan at alam po natin na ang basic unit ng ating komunidad ay ang pamilya. Aside from that, BH, ano sa tingin mo yung role pa ng nating mga kababaihan in community building? Kasi napakalaki ng role ng mga kababaihan. No? Unang-una, ang babae mas outspoken yan eh. Hindi niya masyadong tinitignan kung ano sasabihin ng ibang tao. Basta siya kung ano pinaniniwalaan niya, sasabihin niya. Yun yung pinakamahalaga sa lahat. Kaya minsan ang babae, pag nasa komunidad, nagsasalita, pinapakinggan talaga. Kasi normally ang babae na may balls talagang magsasalita. At wala silang pakialam what other people will say. At pag ganito ang babae, ang leader na nasa community, sigurado marami siyang ma-reach out ng mga tao, makikinig sa kanya, at pati yung mga babae matututo tumayo sa sarili nilang paa. That's why it's important yung women empowerment eh. Ang gusto kasi natin, kayang tumayo ng isang babae sa kanyang sariling paa. Meron siyang kakayahan, kumita para sa sarili, tumulong sa pamilya, at hindi lang nag-aabang sa kung anong kayang ibigay ng kanyang asawa. And that's very, very important para magkaroon ng confidence ang isang babae. Nirespetuhin din ng lalaki ang mga babae because hindi lang sila nakatanghod at hihintay na parang pulubi sa ngayon, ang babae, kaya rin nilang tumayo, kaya nila na mag-contribute sa pamilya. In that sense, nare-respeto ng komunidad. Alam po natin na ang mundo ng politika ay medyo predominantly male nga, no? Gaya ng sabi mo, 25% of the Congress is female. Pero ano po ang nagbunsod sa inyo na pasukin itong larangan na male-dominated nga, Vice Mayor? Sa akin, nagsimula yan actually nung panahon na ang daddy ko, ang tatay ko, ay pangulo ng senior citizen sa aming lugar. So, yun yung pinapakiusap niya sa akin, sa aking mga kapatid, sa aking nanay at that time, and even sa aking asawa. Tulungan ang pag-organisa sa matatanda. Senior citizen ang focus niya noon. So,
well, we organized medical missions for them. Tapos, I helped out in establishing this cooperative for the senior citizens. Doon nagsimula. And then, when he asked my husband to run for mayor, and sumunod naman ng aking asawa, kahit na sa likod niya, binubulong ko, wag mo pakinggan si daddy. Magulo sa politika, sa pandi, wag nating pasukan yan. But yung challenge na binigay sa akin siguro ng asawa ko at the time, ayaw mo bang tulungan yung bayan mo? Kasi siya ay from Manila. Tapos ako naman, ang taga-Pandi talaga. So sabi ko, ayoko yan magulong buhay sa politika, di ba? Sa politika, gumagawa ka ng matino, gagawaan ka ng kwentong hindi matino. Yun yung nakikita ko pagdating sa politika natin eh. And it can get really, really dirty. And I'm sure si Congresswoman nga would know about it. And sa isang babae, kasi di ba yung dangal mo, yung importante. Pero tama nga yung sinasabi ni Congresswoman na kapag ang babae nanindigan, kahit ano pang sabihin sa'yo, ano pang kwento, kahit patakutin ka, basta kasi may pinaniniwalaan ka, paninindigan mo eh. BH, ikaw matagal-tagal na rin ang record sa larangan ng public service at nag-umpisa ka bilang counselor. Bata ka, babae, pinasok mo ang politika. Hindi ka ba nahirapan? Well, actually, talagang yung sa akin, kaya tinitignan ko siya palagi ko it's a calling eh. Dahil nung panahon na yon, talagang gusto kong tumakbo. Kaso, hindi naman kami coming from a political family. Eh, di ba dito sa bansa natin, palagi na lang, kailangan anak ka, kapatid ka, yung mga ganyan. So, sabi ko sa sarili ko, gusto ko na lang magkagawad ako ng barangay. So, yun yung sinabi ko talaga sa daddy ko at sa mommy ko, magkakagawad na lang ako kasi gusto ko talaga mag-serve. Yun lang talaga mula bata ako, I wanted to serve the government. I wanted to be part of the change in government. Then, all of a sudden, nagkaroon ako ng opportunity na tumakbo bilang counselor. Nag-seek kami ng advice sa kay Tita Cory, kay former President Cory Aquino because she was our neighbor. So nag-seek kami ng advice sa kanya na ano po kaya ang pag-asa ng isang babae, ng isang bata, at ng isang walang alam sa politika, walang pamilya sa politika na tumakbo. At ang sabi lang niya sa akin, alam mo, mas maganda nga yung ganun eh. Fresh ang iyong intention to really serve. So from then on, siguro yun ang pinakalakas ng loob ko. Kaya pasalamat ako kay President Cory dahil siya talaga yung naging inspirasyon namin, yung guidance namin. So yan, lumakas ang loob ko, nag-file kami for candidacy, kahit sinasabi nilang matatalo ako dahil 2 buwan na lang, eleksyon na. Sabi ko, hindi, basta mangangampanya ako, kunin niyo ako sa partido o hindi, tatakbo pa rin ako. So yun, so tumakbo pa rin kami, kinuha naman kami sa partido, luckily. So, yun, mula nun, nanalo naman kami. I was the only young candidate, although 3 kaming babae noon na tumatakbo. But then again, palagi ko ang naging advantage ko, babae, bata, bago. BH, sabi mo hindi ka nanggaling sa isang political family, but now in your party list, your husband is also a nominee. Actually, no, he's not. He's no not. longer a nominee Okay. of the party list. What can you say about political families running in a certain area or even in party list groups? Ako kasi I have no objection to that, no. Siyempre sabi mo, I'm biased about it because my brother is who took over my place. Pero sa akin, kasi minsan kahit hindi namin gusto, hinihingi talaga ng tao. Especially if they see that you're serving well. Pag nakita kasi nila kung matagal ka naglingkod, ako naglingkod ako ng 9 na taon, nakita nila paano ako naglingkod sa 1st District ng Quezon City, nakita nila kung ako lang yung nagpa-project talaga ng nagpapaangat ng antas ng pamumuhay, human development, focus namin, livelihood, education, mga kaibang mga programa at proyekto. So, hinahanap ito talaga ng tao. Ang sa akin kasi, kung ayaw ka ng tao, kahit magkakamag-anak kayo, hindi ka iboboto eh. Kasi there is no such thing as power pagdating dyan. Kasi kung ayaw ka ng tao, kahit sabi mong influential ka pa, hindi ka iboboto. So, naniniwala ako na basta gusto ka ng tao, as long as people would want you to serve, people would really choose and force you to serve. Serbisyo nga ang inyong dahilan sa pagpasok sa politika. Vice Mayor Oca, ano po ang naiambag nyo para mapabuti ang pamumuhay ng inyong mga constituents as Vice Mayor? Well, i-backtrack ko lang konti, Miss Cathy, yun nga, noon pa nasa politika ng Pandi, yung asawa ko, sumuporta na kami sa pag-organisa ng senior citizen. And nung time na yun, sabi nila, gusto namin may negosyo kami. Kasi wala naman silang pensyon, walang suporta, and they really needed support. So, tinulungan namin na magkaroon ng panguluhan sa bawat barangay. Tapos,
ma-establish ang kanilang kooperatiba. And at the time also, we were providing medical services. Yun nga lang pala, ang napansin ko, kapag wala ka sa posisyon, sa pwesto, if you're not in the system, yung mga programa, hindi matutuloy-tuloy. So we need to really institutionalize programs para magpalit-palit man ng mga nakaupo. What are these Ay, nandun programs pa rin. that you've institutionalized as Vice Mayor? As Vice Mayor, ito ang mahirap, ang difficult. If you're part of the minority, you can only do so much. But as Vice Mayor, I try to establish itong People's Council in Aid of Local Legislation. Sa lokalidad pala, kapag sa batas, no, hindi masyadong naiintindihan ng mga mamamayan yung partisipasyon na karapatan nila. So may mga transaksyon or legislation, local legislation na papasa, hindi nila namamalayan. So there was an instance that happened. Kinausap ko yung mga iba-ibang sektor and sinabi ko sa kanila, may karapatan kayo nasa konstitusyon to participate in local Alright. legislation. So isa yon, establishing that organization. Another is strengthening and establishing also the kababaihan group in our locality. So, yun. BH, ikaw as a congresswoman, ano yung mga pieces of legislation or projects that you've implemented also? Well, ang pinaka-pinagmamalaki ko, at least napasa namin yung K-12. Isa ako sa mga sponsors ng K-12 kasi naniniwala ako it's high time na ayusin natin yung system ng enhanced basic curriculum natin sa mga kabataan. And also, napasa ko sa Congress, aasa ako na maging batas pa yung Anti-Corporal Punishment Act. Hindi ako naniniwala na dapat saktan yung mga bata. Kailangan dinidisiplina sila, minamahal sila, at dinidisiplina in a positive way. At hindi yung pinapaluhod sa kung saan-saan, sinasapok, binabato ng tsinelas, minumura. That's not the proper way to raise children who will be the future leaders of our country. And ang isang pinagmamalaki namin, for the first time, may nag-iimbestiga sa presyo ng tubig. Yan po ang mariin kong pinag-iimbestigahan talaga dahil ang taas-taas na ng presyo ng tubig natin. And Sinabi mo pa. And we've discovered that it's because may mga bagay na pinapasok sa presyo ng tubig natin na hindi naman dapat. Gagawin pa lang in the future, binabayaran na natin. So ako lang yung tanging nag-imbestiga ng tubig sa buong history ng Kongreso. Isa sa mga naging kontrobersyal, lalong-lalo na sa Kongreso, itong RH bill. What was your stand on this? I'm pro-RH. I believe na lahat tayo, kasi women empowerment kailangan lahat ng mamamayan may knowledge. Huwag natin gawing mga Pilipino. Kasi kailangan informed sila so they can make choices from themselves. The reproductive health bill is not dictating upon what to do, but we are giving them options so that they have choices as to what they want to do in planning their families, how do they want to take care of their families, because we want to have quality life. So ako, yun ang ever since empowerment, when you have knowledge, you have power, yun ang lagi naming sinasabi. So empowerment means making sure that people have the right information. Huwag nating itago sa kanila impormasyon para maging mangmang sila. Abangan ang pagpapatuloy sa diskusyon patungkol sa papel ng kababaihan sa pamahalaan sa pagbabalik po yan ng paghahanda para sa hatol ng bayan. Sa 284 na representante ng Kamara ng Pilipinas, 65 lamang ang kababaihan. Sa Senado naman, tatlo lamang sa 23 senador ang babae. Ang ibig sabihin nito ay 23% lamang sa Kamara at 13% sa Senado ang kababaihan. Daigdigan naman, 20.3% lamang ng lahat ng mga babata sa buong mundo ang babae. Malayo pa sa target ng United Nations na maging pantay ang bilang ng lalaki at babae sa lahat ng lupo ng mambabatas sa buong mundo. Ano sa tingin mo ang halaga ng pagkakaroon ng mga posisyon ng mga kababaihan sa pamahalaan? Ang pagkakaroon ng babaeng may posisyon o pwesto sa pamahalaan ay dito mabibigyan ng kahalagahan at pag-aalaga sa mga kababaihan, sa mga kabataan, sa mga bata, sa senior citizen. Kadalasan ang mga kababaihan din ang nagbibigay ng panahon para sa kanila.
Nagbabalik ang paghahanda para sa Hatol ng Bayan, hatid sa inyo ng Media ng Bayan. Kami ay napapakinggan nyo rin sa PBS Radyo ng Bayan 738 kHz. Sa unang bahagi ng panayam natin sa ating mga bisita, ang lumalabas na keyword dito ay empowerment. Ito ang pakay ng ating dalawang panauhin ngayong araw. Very encouraging po ang pagtaas ng women representatives sa Kongreso na ngayon ay bumubuo na sa 20% ng Kamara. Although they are no longer in the sidelines, inamin ng ating dalawang panauhin na there is still a long way to go para sa equal representation sa larangan ng politika. Bagamat hindi naman na sikreto sa atin na may kakayanan ang mga babae maging excellent public servants, ang traditional political culture and system in place ang sumusupil sa kanilang pagpasok sa politika. Pero hindi naman ito nagiging hadlang sa ating mga kababaihang politiko dahil likas na sa kanilang tibay na paninindigan because they are inspired to have their voices be heard to serve the country and be an active part of nation building. Bisitahin ang aming Facebook page sa www.facebook.com/hatolnangbayan2013 o kaya ay mag-tweet sa @hatol2013. Puntahan natin muli si Cathy San Gabriel at ang ating mga panauhin. Cathy? Maraming salamat, Robert. At kasama pa rin po natin sina Representative Bernadette Herrera D. at Vice Mayor Dr. Rachel Oca. Kanina, bago tayo nag-break, ay tinanong ko yung stand ni BH tungkol sa RH Bill. Kayo po, Vice Mayor Oca, ano po masasabi niyo tungkol dito sa napaka-controversial na issue na ito? Well, I'm definitely pro-choice and I think this is good, especially sa atin ng mga kababaihan. Sana lang pagdating sa implementation, yung utilization ng funds para dito ay talagang doon magamit sa kailangan o pangangailangan para sa implementasyon na maayos itong RH Bill. Alam po natin na ang pagpasok sa mundo ng ay talagang nakakaubos ng inyong oras at nakakapagod. How do you balance your career and your family life, BH? Walang masarap naman kasi doon sa posisyon natin, diba? Like kami, ang mandated talaga sa amin is to be in Congress during weekdays, 9 o'clock committee hearings hanggang matapos yung session namin sa hapon. So basically, sa gabi naman, it's up to you how to free your time in order to make sure na kasama mo yung pamilya mo. At saka ako, basta may important affair ng mga anak ko, I drop everything. And I want to always make sure na yung mga constituents ko understands na kahit papano naman kailangan ko i-prioritize yung aking pamilya. I don't want my children to resent my being in politics. I don't want my husband to resent my being in politics. So, they have to make sure that they will also love why I'm here, na nakakatulong ako sa ibang tao. So, I really try my best. Sunday is sacred for me. No schedules for Sunday. Sunday is family day. Yun ang mini-make sure ko. And then, we try our best to go out of the country and travel also so that I could spend time with them, na talagang walang anything, walang magte-text, walang tatawag, walang manggugulo. Yan, pero Filipinos are generally very understanding when it comes to families. Hindi ko yan nakitang problema mula 2001 na madamot sila pagdating sa pagsinabi mo na ko yung anak ko may graduation sa school, hindi sila madamot. Kaya yun ang maganda sa Pilipino, makapamilya tayo. So that's why if there's always a choice, there's always something na kaya mong i-prioritize and they will always understand. Kayo po, Vice Mayor. Sa akin naman kasi yung sitwasyon ko ngayon ay conducive siguro masasabi sa politics. Walang asawa, wala rin naman kaming naging anak. So sarili ko lang talaga yung iniintindi ko and ang bisyo ko lang talaga ay yung makasama yung mga pamangkin. Yan, sila lang naman. So madali lang. But ang umuubos ng oras talaga yung consultation with the people, yung pakikipag-usap talaga sa kanila. And free time ko, I sleep. I sleep and eat and sleep. Kayo po ay isang medical doctor. Kung hindi po kayo pumasok sa politika, would you have pursued being a medical practitioner? I would, kasi tahimik. Mas tahimik na buhay. And masaya. Well, masaya rin naman sa politics pag nakakatulong ka. And, well, you get to help also pag nasa medicine ka naman. Kaya lang talaga, if you really want to push for programs sa mas maraming tao, ay kailangan nasa politika rin talaga. Kayo po, BH, you graduated economics. Yeah, business economics. Business economics. Would you have pursued it had you not been in politics? Well, kasi ever since I was into public service Kahit nag-aaral pa lang ako ng kolehiyo, high school pa lang, nagtuturo na ako sa public schools, nagko-community building na ako, nagko-community service na ako. So, kung wala man ako sa politics, definitely I'm in the foundation. Andun pa rin, public service pa rin, community service. I don't think lalayo ako dun. Dahil yun na yung kinalakhan ko.
And palagay ko nandoon pa rin ako sa portion na yun. Let's talk about concerns ng mga kababaihan. Yung fashion, makeup, gimmick. Concern din nyo rin po ba yan? May oras kayo para sa mga ganyan, BH? Siyempre, you have to look good naman, di ba? Siyempre, gusto mo rin yung asawa mo hindi magsasawa sa'yo. Gusto mo rin yung mga tao pag nakita ka na kahit, alam mo, sa politics, importante yung kahit paano may itsura ka, di ba? Siyempre, they want to see pleasant. Hindi pwedeng madumi ka, gusgusin ka, hindi pwedeng ganun. So, you should always find time to take care of yourself. Kasi personal hygiene yan, personal health mo yan, kailangan alagaan mo. So, that's very important. Tsaka, minsan din, no, let's face it, yung mga botante talaga concerned with image. Ano po? Yeah. So, tinitignan din talaga yon. Ang importante, basta hindi ko sinasabing you wear signature clothes, importante malinis ka, presentable ka, pleasant kang kausap. Yun ang mahalaga sa lahat. Kayo po, Vice Mayor, do you find time for this? Yung mga pagpapaspa, mga ganyan? Mahilig din po ba kayo sa mga makeup, fashion? Makeup, fashion, not so much. Pero yung, well, kahit man lang food spa, yan. Tapos, paminsan-minsan, pupunta lang sa isang tahimik na lugar. Ako kasi talaga lang mahilig sa tahimik. Lumaki ako na palagi lang nasa loob ng bahay, eskwelahan, basa ng basa. So, kapag panahon na, well, tapos na yung sa mga tao, I just go inside my room and close my eyes, listen to yung quiet music, or read, ganun lang. Do you think you've earned more respect from your peers and from your family having conquered the male-dominated world of politics, Vice Mayor? Yes, I can definitely say yes. Merong isa actually na kumausap sa akin, na lalaki. And sabi niya, alam mo, doktora, nandiliit ako pag nakakaharap kita. So sabi ko, bakit naman? Kasi hindi ko kayang gawin yung ginagawa mo ngayon, na naninindigan ka, na lumalaban ka sa mga pagsubok sa politika. Ako, nananahimik dahil ayaw mga ibang negosyo, probably, or kung ano man. Pero sabi niya, ang tao and mag-isa sa buhay dahil nga walang asawa. But I continue to push for what I believe in. So, Kayo po, BH, yun nga, 75% sa Kongreso ay kalalakihan. Does the Old Boys Club still exist? And sa tingin niyo po ba equal yung pagkakarinig o pagdinig sa boses ninyo bilang babae sa Kongreso? Parang hindi ko naman naramdaman na may diskriminasyon na sa mga kababaihan sa Kongreso. Yan lang yung isang portion na hindi ko naramdaman during my 2.5 years in Congress. Hindi ko naman naramdaman. If any, mas priority nila kami. Basta babae magsalita, hindi na nila kami tatanungin. Hindi, may kumbaga, nilarespeto nila kami, naniniwala sila sa amin. Kasi importante, hindi na tinitignan doon kung babae ka o lalaki ka Kung masipag ka ba, nagtatrabaho ka ba, nagsasalita ka ba sa Kongreso. Kasi kahit babae ka o lalaki ka, kung hindi ka nagsasalita, hindi ka irerespeto. So, ang mahalaga doon, regardless if babae ka o lalaki ka, you participate in you participate in committee hearings, you participate in the floor, and you would gain the respect na kailangan sa'yo. Hindi ko naramdaman yung diskriminasyon habang ako'y nasa Kongreso ng 2 taon at kalahati. In other words, it doesn't matter kung babae ka o lalaki, para-pareho kayo ng trabaho? Oo. There was a study conducted in the early to mid-2000s at nakita po sa datos na although mas maraming registered voters ang lalaki, ang voter turnout ay mas marami sa kababaihan. Do you think this is indicative of women wanting their voices to be heard, at least in government and in politics? It's definitely an indication. That's an indication na gusto maging mas aktibo ng mga babae. At the same time, nakikita talaga mas responsable yung mga babae. Pardon sa ating mga kalalakihan. But that is one statistics na ipapakita sa'yo na mas masipag bumoto ang babae. Ibig sabihin, mas gusto niyang may mangyari sa bansa natin. Mas responsable siya dahil karapatan niyang bumoto, ginagawa niya yung kanyang karapatan. So, doon mo makikita how women want to play their roles in the community and in nation building. On the local level po, Vice Mayor, ganun din po ba ang mga kababaihan sa Pandibulacan? Are they active and do they really want their voices to be heard? Maganda doon sa amin, ang napansin ko, hindi lang sa Pandi, kundi sa ibang munisipalidad and syudad ng Bulacan, sa politika, sa local politics, kapag
nanindigan ang kababaihan sa isang kandidato, talagang nakikipagbakbakan. Own expense, sariling sikap talaga, magsasama-sama yan sila para i-push yung kandidato nila. Sa tingin niyo po ba sapat na yung representasyon nating mga kababaihan pagdating po sa pamahalaan, Congresswoman? Well, syempre, hindi pa rin. Like sa Senate, we just have 2 women senators. Diba? Tapos sa Congress nga, like I said, 20% lang pala kami, 20% lang kaming kababaihan. So gusto natin to have more representation para nang sa ganun, mas marami ang nakikitang role models ng mga babae sa komunidad. Kasi tanggapin natin, marami pa rin babaeng takot. Palagi pa rin sinasabi na marami pa rin nabubugbog na babae na ayaw magsalita, ayaw magsumbong. Kasi natatakot sila kung anong sasabihin na nasa paligid nila. Meron pa rin ganito sa ating society. At naniniwala ako, with more women in politics, makikita nila, uy, meron na palang karapatan talaga ang babaeng magsalita. Para gayahin nila, maging inspirasyon nila, at maging motibo nila para sila ay matuto ring magsalita at ibangon ang kanilang sarili. What can be done then, Vice Mayor, para ma-encourage ang mga kababaihan na mag-participate sa governance? Yun nga, katulad nung sa amin, yung ginawa ko na People's Council in Aid of Local Legislation na inorganisa, doon kasama yung sektor ng kababaihan. Kinakausap namin sila, sinasabi namin, ano yung mga karapatan ninyo, and dapat makihalo rin kayo at makipagsanggunian kasi maraming concern sa community, maa-answer talaga ng puso ng isang babae ay na nasa politika kapag gumalaw, hindi lang puro isip isip at puso yung pinapagana. So pag sinabing gagawin ko ito para sa mga tao, talagang yun ang nasa sa isip at nasa sa puso. Alright, nakita po natin kung paano hinahandle ng ating mga bisita ang kanilang oras sa pagitan ng pamilya at politika. Maraming punto na naman ang lumutang sa bahaging ito. Puntahan po natin si Robert para sa buod ng diskusyon. Marami tayong dapat tandaan sa bahaging ito, Kathy. Para sa ating mga panauhin, life balance ang pinaka-importante o pinakamahalagang sangkap sa kanilang tagumpay bilang public servant. Ang pagmamahal sa sarili, pamilya, komunidad at spiritual connection ang nagsisilbing susi sa isang mas responsibo at mas magpakalingang pagsisilbi sa kanilang mga nasasakupan. At meron naman tayong tanong mula sa ating viewer na si Rosita ng Caloocan. Paano nyo naman po nalalaman ang mga hinaing ng mga babaeng nasa sobrang hirap na kalagayan? Na-encounter nyo na ba sila? Yan ang mga bisita natin sa pagbabalik ng paghahanda para sa Hatol ng Bayan. Sa kasaysayan ng bansa, si Senador Pia Cayetano ang pinakabatang babae na nahalal sa Senado. Mula nang maihalal noong 2004, naging masugid siya sa pagsusulong ng batas na nagpapatatag sa kagalingan at karapatan ng kababaihan. Ang ilan sa mga ito ay ang Magna Carta of Women, Anti-Violence Against Women and Children's Act, Expanded Breastfeeding Act, Reproductive Health Act. Ano sa tingin mo ang kahalagahan na magkaroon ng posisyon ng mga kababaihan sa Okay lang din kasi kumbaga para pantay-pantay lang naman din ang ang pantay-pantay lang din yung katayuan natin sa lipunan. Okay, ang kahalagahan po ng kababaihan ay matulungan po ang mga kababaihan sa tahanan sa pamamagitan po ng livelihood program. Katulad po ng mga food processing, katulad po ng candle making, yun pong lalagyan ng cellphone, nakagaya po nung kay Tita, yan po ay programa ng kababaihan dito po sa aming lungsod. Bukod po doon, yung iba pang programa at kahalagahan ng kababaihan ay tumutulong din po sa aming pamayanan. Nagbabalik ang paghahanda para sa Hatol ng Bayan. Hatid sa inyo ng Bayan. Kami ay napapakinggan nyo rin sa PBS Radyo ng Bayan 738 kHz. Muli ako po si Cathy San Gabriel at sasagutin ng ating mga bisita ang binasang katanungan kanina ni Robert. Are you still in touch with women and paano nyo po nalalaman ang kanilang mga pangangailangan?
everyday I go around I go around communities, different communities. Kasi everyday either may graduation ako ng mga computer schools namin, ng call center training namin, ng mga welding training namin. So everyday may schedule ako, I go around the community. And doon yung chance ko na makipag-usap. I do dialogues, I do caucuses. So in that way, tatanong mo kung ano mga problema nila, anong pwede mo paglingkod. Saka yung phone ko is open to everybody. Everybody texts me kung may problema, ganyan. Hindi sarado yung linya ng komunikasyon sa akin. At saka araw-araw nasa komunidad talaga ako to listen to the problems of women. Si Vice Mayor kanina nabanggit niya yung konsultasyon na pakikipagdialogo. Sa tingin niyo po ba enough yung mga batas at mga polisiya para ma-improve yung buhay nating mga kababaihan? Siguro pagdating sa polisiya, we have the anti-vowsy law. Ang nakikita ko sa lokalidad, BH and Cathy, pagdating doon sa implementasyon, may gap pa din. Meron dyan, yung sinasabi nga na paano lumalapit sa amin yung kababaihan, I have this program in People's Desk. Doon, karamihan, mga babae, pambabaeng concerns ang inilalapit sa amin. Meron doon yung iniwan ng asawa, meron doon yung binubugbog ng asawa, and if we refer to the local police, hindi ganoon talaga pa yung disimulado. Paano ituturo sa kanila yung step by step saan lalapit hanggang mawawala na lang ng gana eventually yung tao na lumapit, but sana ma-improve yun sa parte na yan. Which leads me to my next question. Ano po yung assessment nyo pagdating sa marginalization ng kababaihan, sexual harassment, stereotyping at discrimination? Do we still need to enhance ito pong self-confidence ng mga kababaihan pagdating po dito sa mga issues na ganito, BH? Ang importante talaga, alam nila yung mga karapatan nila. Meron na tayong batas na may mga kailangan lang i-update, pero yung existing laws natin are actually enough. Kailangan lang ma-implement mabuti. Tama sabi ni Doktora, kailangan ma-implement mabuti. At ang importante, kalagi alam ng mga babae yung kanilang karapatan para hindi sila matakot pumunta sa kinauukulan at magsumbong. So, importante lang talaga knowledge and information. Kaya kailangan, katulad ng Reproductive Health Bill, kailangan knowledge and information para alam nila hindi sila mangmang. Ganun din sa anti-trafficking laws natin, sa mga discriminatory laws natin, doon sa mga anti-violence against women natin. They should be informed. Kaya nakukuha yan sa consultation. Lalo ngayon, buwan ng kababaihan, yan ngayon ang marami. Puro consultative assembly, informing them, educating them of the existing laws that we have, para nang siguro they're aware of protection that they can get from the law. Mahalaga nga po, gaya na nasabi niyo yung impormasyon. Pero ito rin pong pagiging submissive ng mga kababaihan ay kultural din. Ito ay likas sa ating mga Pilipino. Ano sa tingin niyo mangyayari? Mai-improve ba natin ito, Vice Mayor? Kailangan talaga isulong yung kaalaman sa kanila. Kung alam nila yung mga karapatan nila, kaya nilang manindigan, kaya nilang ipaglaban yung sarili at pati na rin yung kanilang pamilya, lalong-lalo na yung mga anak. Sa akin, naniniwala ako, i-empower natin ang mga kababaihan, mas mapoproteksyon na natin ang pamilya, and we will be able to produce more kumbaga, productive citizens, future citizens. Pagdating po, kumpara naman po sa ibang bansa, alam po natin na yung women's lib, matagal na yan sa Amerika. Tayo po ay isang batang demokrasya pa lamang. How would you compare us to other countries? Actually, kasi pag umiikot ako, di ba palagi, meron kaming mga pag-aaral din sa ibang bansa. Kung tutuusin mo, kahit pa paano medyo advanced pa tayo in terms of women's laws. We're actually ahead of other countries. Even in the US, there are still other states, kasi conservative state yan. So, meron pa rin mga lugar doon na hindi pa rin matindi ang mga women laws nila. Kasi federal sila Iba-iba, bawat state ang kanilang batas. It's not across the US. At ganoon din, pag nakasama mga Middle Eastern women, lalo nang ang laki ng progress natin. Philippines is actually very advanced in terms of laws that we have passed and how we implement them. Medyo malayo tayo in terms of that. Pagdating din sa dami ng legislators,
sa Congress, sa Senate, sa vice mayorship, sa mayor, sa councilors, marami pa rin sa Pilipinas. Kaya doon nagulat din ako na, uy, advanced pala kami. Kasi when you compare to other countries, mas maraming kababaihan na nasa government than other countries. At parami pa ng parami. Yeah. Yes. Bilang mga babae, alam po natin ang mga pangangailangan ng kapwa natin kababaihan. Sa inyong pagtakbo po, ano po yung mga ninanais ninyo naman na makita na mga laws na maipasa para naman po ma-improve yung kalagayan po ng ating mga kababaihan? Vice Mayor, sa inyo po. Sa aming Pandi. lokalidad, kailangan namin children's code. Yung, ako talaga, main advocacy ko, pangangalaga sa kapakanan, kinabukasan ng kabataan. Also, health code. Magagandang programa sa national natin, sa health. Pero sa lokalidad, kailangan ng suporta sa lokal na legislasyon and education also. Ang isang batas ko na hindi pa napapasa na ganap na batas, yung universal healthcare. Kasi importante yun. Kasi kailangan basic services. Kasi ang babae, hindi na titignan yung sarili natin. Tayo, we don't look at ourselves, but we look at how we will take care of our family. So anong crucial sa atin? Health. Tapos yung Water Regulatory Commission. Dahil importante, basic utilities yan electricity. Ito yung mga importante na mapalagaan at maproteksyonan. Dahil bilang look at the welfare of your whole family and not just of yourself. Kaya importante yun, mapasa universal healthcare natin, yung tungkol sa kuryente natin, tungkol sa electricity natin. And of course, I'm happy sa education, okay naman na tayo. Tapos yung anti-corporal punishment law, I hope it really becomes a law. Kasi in this way, napapangalagaan natin yung mga future generations ng ating bansa. Vice Mayor, kayo po, you're going up against the incumbent who happens to be male po ba yung incumbent, no? So, sa tingin nyo po, yung pagiging babae ninyo, ito po ba ay magiging asset o liability sa inyong pagtakbo laban sa isang lalaki na mas mataas po ang posisyon sa inyo sa ngayon? How do you see this? I think so. Ang pagiging babae ko, going up against incumbent, yung resources ng munisipyo, naniniwala ako na yun nga, kapag nanindigan ng mga kababaihan, lalo na sa aming bayan, bilang isang babae naman, naiintindihan ko ang pangangailangan ng bayan namin. So, yun lang ang gusto natin na panindigan at isulong yung para sa kabutihan. Last question, mensahe niyo po ang dalawa para sa ating mga botante, lalo na po ngayong malapit-lapit na po ang halalan. Unang-una, sa buwan ng kababaihan, Happy Women's Month, sa lahat po ng kababaihan, lalo na sa aming mga kababaihan sa Pandi, Bulacan. Sa pagpili po sa inyong ihahalal na pipiliing kandidato or mamumuno sa inyong lugar, tingnan po ninyo mabuti ang mga pagkatao at mga programa ng mga taong inyong pipiliin. So, we wish to have a better community, isang komunidad na nangangalaga sa kapakanan at karapatan ng mga bata at mga kababaihan. BH? Sa lahat po ng mga nanonood at nakikinig, unang-una sa lahat, let us exercise our right to vote. That's our number one right. At huwag nating sisisihin kung ang natin ay ganito, kung sasabihin nyo dahil mali ang mga leaders. Hindi po, dahil tayo po yung mga botante. So we have to vote for the right person. Tignan natin ang kanilang plataforma. Ano bang nagawa nila? Kung sila ba incumbent, magaganda ba yung mga programa at proyekto nila? Kailangan i-discern natin mabuti kung sila ba ikarapat-dapat na maupo sa anumang posisyon. So that's very, very important. Pero una sa lahat, let us exercise our right to vote and vote wisely. Tignan natin ang karakter ng taong tumatakbo at higit sa lahat kung sila ba ay may intensyong maganda para sa ating bansa. Maraming salamat, Congresswoman BH and Vice Mayor Oka. At panigurado maraming babae ang na-inspire natin ngayong araw. Magbabalik po ang paghahanda para sa Hatol ng Bayan. Sa araw-araw na buhay, sa pangkultural, pampolitika at pangkabuhayang larangan, dinaranas ng maraming kababaihan ang mga sumusunod dahil lamang sa sila ay babae. Diskriminasyon o di pagbibigay ng karapatan at oportunidad. Eksklusyon, ang sadya o di sadyang hindi pagkilala sa pangangailangan at karapatan. Karahasan, direktang pisikal o psikolohikal na pag-atake at kawalang kapangyarihan, pagsasawalang bahala ng kanilang karapatan, boses at partisipasyon.
alam mo, Kathy, I really felt like I was a thorn among the rose. But in all seriousness, I was inspired to see that women are empowering themselves, participating in nation building. Kasi it doesn't follow that if you're a man, that you're better than women. I agree with that. Kasi marami rin talagang mga babaeng nakikita natin in our history that actually proved themselves to help build the nation. Alam mo, manlayo na nga, Robert, ang inilakbay ng mga kababaihan bago na-realize ng sosyedad yan. Sinabi mo na kung ano yung kaya ng lalaki, kaya rin ng babae. And I'm proud of these women who have ventured into politics. Iyan ay isang mundo na dominated nga ng kalalakihan. These are women who have guts and who dared to be different. Ikaw, Kathy, sinong idol mo na woman? Ako, ang idol ko, ang aking ina. Siya ang nagturo sa amin ng value ng trabaho, ng disiplina. At syempre, nakita ko kung paano niya kami pinalaki. Ako kasama aking mga kapatid. At gusto ko ganun din yung magiging paraan ng pagpapalaki ko sa aking anak. Actually, tatanungin din ako, it's really my wife. Kasi pagdating sa household, ang hirap talaga magpatakbo ng isang bahay mula sa... Yan, ang hindi nare-realize ng ibang kalalakihan. Yung grocery, pagbayad ng mga electricity, pangangalaga sa mga bata, pagising sa umaga, para bihisan ng mga anak. So, it's really very... Nakakaano rin na-inspired din ako to actually do also my own part in the household para matulungan din ng aking asawa. Alam mo, yan din ang nakita natin kanina sa ating mga guests, no? Kasi ako rin bilang isang career woman, napakahirap balansehin. I am also a single mother. So, talagang ibabalansehin mo yung household, tapos yung trabaho mo. Pero, nagagawa naman. It's a juggling act, no? Mahirap talaga. It's... I guess it's all a matter of time management then. The work that they do in Congress, in the government, what you do with your work, and having to actually juggle it when you go home. Ang hirap, balansehin talaga yung ating mga ginagawa sa everyday life. Ang angking kakayahan ay hindi nasusukat sa kasarian. Sa kasaysayan, nakatalaang katapangan ni Gabriela Silang, Tandang Sora, Teresa Magbanwa at iba pang bayaning babae. Hindi man natin alam kung kailan matatapos ang issue ng diskriminasyon sa kababaihan, subalit nakikita na natin ang liwanag at malaking pag-asa na dito sa ating bansa ay malaki ang parte ng ating mga Pilipina sa kaunlaran ng sambayanan. Ako si Robert Tan. At ako naman po si Cathy San Gabriel. Naway ang talakayan sa araw na ito ay nagpatunay sa kontribusyon at kakayahan ng mga kababaihan sa pamamalakad sa pamahalaan. Maswerte ang bansa natin sapagkat may boses na ang mga babae. Patuloy natin itong palakasin at maging inspirasyon sa mga naaaping babae sa Pilipinas at sa ibang bansa. Pinasasalamatan po namin ang Ergo Contracts Philippines para sa ating tables and chairs. Matatagpuan sila sa 2634 Rockefeller Street, Barangay San Isidro, Makati City. Pwede ninyo silang tawagan sa numerong 843-1177. Maaari ninyo ring bisitahin ang kanilang website sa www.ergocontracts.com. Magandang araw po sa inyong lahat at mabuhay ang mga kababaihan.